Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Alam nyo na, syempre, nandito na naman tayo para literal na umit, gatas, mamirata at magnakaw ng content ng iba. Syempre, alam nyo na, nandito na ang nag-iisang manggagatas ng Pilipinas. Syempre, nandyan si Jonas. Syempre, gusto ko pasalamatan ng mga walang sawang sumusuporta sa akin. Nandyan ang JM Fine Furniture para dito sa ergometic chair. Maraming salamat yun, no? Maraming salamat, Boss John Mike. Thank you po palagi. 7-4 kay Papa Ethan Martinez, Dominic Martinez, Ethan. Basta, 7-4 Clothing. Shinwear kay Kuya Mabagtingla. Maraming salamat kay Mabagtingla sa mga solid na Shinwear. At syempre, shoutout sa inaanak ko si Bosyo. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat Kuya Nico Manning sa mga solid na cup ngayon. Bagong tabas ako kaya hindi ako nakakap. Ayun, kita nyo naman, 'di ba? Mukhang etits. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat Papa Joseph Aday sa mga solid na egocentric shirt. Medyo ano yata ako. Yan. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat Madam Alex Llagas sa distinctive shirt. Yun o, Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Ayan o, ang laki niyan, Gracia Worldwide. Maraming salamat Boss J. Chris at shoutout kay Madam Georgia sa kanyang misis. Hype Beat kay Ninong Benji Rayala. Maraming salamat Ninong Benji Rayala sa mga solid na Hype Beat shirt. Napakalamig dito sa sa loob ng kwarto dahil nakabukas ang aircon ng malakas dahil mainit ngayon sa labas. Sasabayan ko yan ng kape. Tanghaling tapat, sinabayan ng kapeng masarap. Game. Ito, ang gagatasan natin ay ang, ito naisip ko tong, nagka-interest akong panoorin tong break it down ni Kuya Loons tsaka ni Flick G dahil ito ay episode na battle ni Mot at ni J Black. Syempre, itong battle na to, controversial to eh. Alam naman natin na marami nagtalo-talo sa battle na to. At nung ni-review ko tong battle na to, para sa akin ang panalo rito si Mot. Ngayon gusto kong malaman kung anong opinion nila Kuya Loons kung sinong panalo sa kanila dito. Kung si J Black ba talaga or si Mot. Di na natin patatagalin. Let's get it on. Pero maganda, napakaganda ng laban na yan. Ready ka na? Simulan na natin. Yes, sir. Let's go. Mot! Nanalo ng coin toss si Mot. Pinili niyang mauna si J Black. Huling laban ng gabi. Matira mayaman. Pangil sa pangil. Sagpangan na! Awas ko ba? Rarara! Sige, sagpangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madami kaya? Kaya! Sa Cebu to ginawa. Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halatang mga tagahangang na late, oy! Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7 sabi niya. May bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante, agay-agay. Yaga-yaga! Ano yung yaga-yaga? Ano? Kay Fags! Parang nagloloko-loko. Ikaw ba fan ka ba nung pure Tagalog tapos biglang mag-iibang lengguwahe? Siguro dahil nasa Cebu sila, kaya niya ginagawa. Pero depende talaga siya eh. Sa bagay. Depende. Depende rin, hindi rin porket nasa Cebu ka, gagana din siya eh. Kumbaga, may mga tama. Kahit ako hindi ako fan ng ganun eh. Parang kahit ewan ko kung pansin nyo, kahit ako lumalaban ako sa ibang, kunyari sa Cebu, siguro parang isang beses lang ako gumamit ng salita nila yung wakwak lang ata, yung multo. Pero parang para sa akin kasi pag gumamit ka ng lengguwahe ng mga Bisaya, tas nasa Bisaya ka, parang okay lang naman, pero parang alam mo agad yung intention eh, para kunin sila. Parang gagawin ko to para
sumang-ayon sila sa akin. Parang kaya hindi ko rin siya ginagawa dahil gusto kong kunin yung mga Bisaya, yung crowd ng Cebu or Davao sa pamamagitan ng Tagalog na lengguwahe. Para siyang ganun. Ang spots din na kailangan mong... Kasi minsan pag napapansin din nila yun pag masyado kang nagpapander sa kanila eh. Ay, parang... Kasi lately, netong... Binibisaya, bait ako nito. netong mga lately na napapanood ko, may nagbibisaya sa tas sa Metro Manila ginaganap. Tapos ang nangyayari, walang nagiging konti lang yung reaction na nag-gather niya. Ano rin yun eh, parang depende rin yun kung gaano ka relevant yung pagiging Bisaya nung kalaban mo. Ano siya eh, hindi talaga hindi one size fits all lang ang mga approach sa battle rap eh. Todo customized talaga siya eh. Tama ka doon, may talaga, may tamang time, tsaka spot. Oo. Para doon. Hindi porket mga Bisaya yung nanonood, tapos nag-Bisaya ka dyan, panalo ka na. Parang hindi eh. Di ba? Parang dapat tama lang yung timpla mo na hindi ka mukhang nagkikiss ass din eh. Yun, yung kiss ass, no? Yung talagang parang inaano mo talaga sila eh. Parang, yun nga, yung parang humahalik ka na sa puwet nila para lang makuha sila eh. Tangina to, kinikiss ass na lang kami nito eh. Pini-please. Seven, sabi niya, may bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Style ni Mot yan. Kay Fags, nakangiti kapag sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon, ikaw naman yung Kumukha ni fame M. boy Sai na to. tayo. Sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Parang May angulo. may angle siya, nakamukha siya ni M. Sai. Kay Fags, nakangiti kapag sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon, ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah! Okay yun. Ah, yeah! Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayon? Halata nga na Tagalog, kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabi. Alam mong may punto pag nag-spit. May Dahil matapang ka at nagawa mo na... Bisayang apokalipto, may punto pang nag-spit. May mga... May point, may dart. May mga bars na pag binitawan mo sa isang lugar, effective siya eh. Pag binitawan mo naman sa Metro Manila, hindi. Or sa Cavite. Yeah. Ito kasi Cebu, nasa Cebu sila. Best crowd to eh. Tapos... Inaasar nga lagi yung Cebu na best crowd eh. Parang pag nag-spit ka lang daw ng ganito, sisigaw na sila. Si sabi nun, si Manda Baliw yata. Si Bon. Yata yung kalaban niya yung panad ko yun, bago lang yun eh. Si Ban. Magaling yun, si Ban. Gusto ko yung humor ni Ban eh. Kaya si Manda Baliw, ang kulit eh. Parang magkaka-hater na naman tuloy siya. Si babash na naman siya. Si Bon. Pero, ano yung point mo dito? Yung gusto mo sabihin dito? Hindi, yung hindi bagay. May lugar na binabagayan din. So, maganda nga na na-spit to dito ni J Black sa Cebu. Pero pag siguro sa ibang lugar, totoo. Hihina siya. Tsaka syempre, home court advantage dito. J Black. Mukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabi.
Alam mo may punto pag nag-spit. Dahil matapang ka't nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Galing nung pati yung physical o yung body language ni Mot tuwing matatapos or bago ang battle, puta nasilip ni J Black. Home court advantage! Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo't pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa guba! Real talk! Parang yung laban yata yun ni Luxuria tsaka ni Shernan. Yun yata yun. Pansin nyo, maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kamot. Kung sa bagay, Nagkamot sa tiyan si Mot. madali lang talaga May ma-burn kabag, out yung ningas kogon. Nasa kanya na lahat ngayon. Okay. Kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line maker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman Ganda ng lumukot, angulo. mga tala, wala na sa kalakasan. Ganda ng anggulo. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niya, Galing nun. Panalo Ka Sa. Abay, Hindi, tsaka yung ano eh. sa kanya. Galing nun, no? Yung light na tinatapatan ay light na magaan. Light na magaan, iba. Hindi, tsaka yung anggulo na yun, bagay na bagay niya iba to kay Mot. Kay Mot, So, oo. tsaka yung ano Saktong-sakto. niya, yung aura niya iba. Parang handang-handa siya. Makikita mo kasi sa pag-spit nung Dito, MC. yung part na to, parang dito na siya sumusolid. Yung mga una, parang nakakuha siya ng reaction sa crowd pero hindi ganun kalakas eh. Wulang. Oo. Dahil parang ini-invoke niya yung pagkabisaya kasi kaya parang nakakuha siya. Sa akin nga, mas okay na mahina ka sa una tapos malakas ka sa huli. Kaysa Totoo. malakas ka sa una, mahina ka sa huli. Mas pansin kasi. Oo. Tsaka ender kasi, di ba? Pag gagawa ka ng, halimbawa, ng paragraph, may header, may body, may ender. Oo. So yung patatandaan sa binasa, yung ender eh. Oh, pati ano rin. Yun ang pinakamahalaga para sa akin eh. Di ba sa sunugan, inaanuhan ko ng mas mataas na score yung third round kaysa third first two rounds. Kasi para ma-encourage din yung mga rapper na, yung iba kasi nag-freestyle na lang sa third round. Then, tsaka iba, ubus na. Oo, bus na. Ubus na yung round 3 nila. So, dapat talaga round 3, para sa akin, May something to look forward to pa. Hindi yung parang, ayan na yung round 1, nilagay na yung pinakamagaling sa round 1, tapos laylay na yung round 2 at round 3. Minsan ganun kasi. minsan di ako naniniwala na halimbawa, yung pinakamagaling nagawa mo na. Kaya mo yan eh. Araw-araw, kaya mong tapatan yung sarili, higitan yung sarili mo eh. Kaya mong i-improve ng i-improve hanggang sa last minute eh. Oo, may mga pagkakataon nga minsan na ang tao na kala niya yun na yung pinakamagaling niya. After ilang years na nahigitan niya uli. Tapos after ilang years nahigitan niya uli. Maraming ganun. Hindi na uubos yun. Tsaka minsan hindi tayo fully aware kung nasan tayo, lalo na pag yung sarili natin tinitingnan natin. Minsan kailangan din natin tingnan yun sa mata ng ibang tao eh. Tama. Yung akala mo na ikaw na yung pinaka yun ang nangyayari kapag lagi ka nakatingin sa sarili mo lang. Yan. Anyway, okay na yung parang part na Okay yung part niya, pataas siya ng pataas. dito Magandang point yun. Yung angulo na sinabi mo, dito sa simula na to, parang binubutas na niya si Mot. Kasi kanina medyo nakaangkla pa sa pagiging Bisaya eh. Hindi, sa tingin ko, alam mong ang agenda ni J Black, kunin niya muna yung crowd. Crowd. Bago niya ibitaw yung
yung Ganda, karne. maganda yung formula niya. Maganda yung formula niya. Kinuha niya muna yung crowd bago niya ibitaw yung totoong weapon niya. Para pag bitaw, pak, double damage. May ano na, may kumbaga nagrarally na sa likod niya yung mga tao. Mga gurang ng uprising, nilabanan para yung standing maigapang. Kaya lang naman lumuhod mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakanta. Galing. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumabang kampiyon ng mga tao, oh. Rasista sa kababayan niya. Rasista. Wala kang pinakitang totoo. Rasista. Ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Parang magpakilala ka. Yun yung ano, di ba? Ginoo, magpakilala ka. Di ba ganyan yung sa PSP? Maganda. Yung round ni J Black para sa akin, ito, ay wala pa, hindi pa nag-i-spit si Mute. Pero overall, maganda yung ano eh. Yung, opener niya. Oh, yung opener niya. Parang okay siya na, hindi ko naman sinabing yun yung pinakamagandang. Mamaya, hindi pa na naka-record yung mapigil sasabi nyo. Game. Ang opener, pero pwede na yan para tumagos sa isang mot, kumbaga. Tsaka enough yan for ano, like for a home court crowd. Oh, tsaka nagsusukatan pa lang din naman sila eh. Hindi niya naman kailangan ng ibuga muna lahat. Kinuha niya muna yung crowd sa tingin ko bago niya ibuga sa third tsaka sa second yung mga bala niya. Tsaka yung ano niya, yung aura niya, nababasa ko sobrang smooth. Wala siyang Kaba. walang kaba, hindi mo masasabing May doubt na may second thoughts, no? Parang tsaka, desidido sa ibubuga. malalaman mo na kompleto yung preparasyon niya. Yun, isa rin sa mga ini-scorean ko yun, yung preparation, kasi napakahalaga nun eh. Kung lalaban ka sa isang gera na hindi ka preparado, wala kang makukuha sa aking score, kumbaga. Kahit gaano ka lakas yung sulat, yung bala mo, kung hindi mo naman na ipatama ng maayos sa kalaban. Ako naman, take ko dito, sa round ni J Black, siguro yung opening niya, yung opener niya, yung mga pinakauna niyang bara, medyo matagal siyang Matagal. mag-hit up. Siguro mga 30% muna ng round niya yung parang na-spit niya bago niya natumbok na yung dapat niya tinutumbok. So, Ang sarap talaga manood din ng break it down lalo't pag mga ganitong controversial yung battle eh. Kasi dito, syempre si Kuya Luns puta ano na yan eh. Kumbaga sa ano, alam niya na lahat ng ano sa battle eh. Dito, nasasabi niya ng maayos yung mga kakulangan nung isang MC pagdating sa ano eh, o dun sa piyesa ng MC. Kaya gusto ko rin nanonood ng break it down eh. Dito kasi pag pinanood mo, wala kang matututunan sa akin eh. Parang puro kabubuan. gaya nga ng sinabi mo, parang nagkakapaan pa. Nagkakapaan pa sila. Sila Vegeta may ano sa mata. Ano ba yun? Yung Geiger counter. Geiger counter. Tinitingnan pa ko, gaano kaya kalakas tong bot na nagkakamot ng pusod. Mahirap din talaga yung ikaw ang una eh. Gaano kaya kalakas ang mot na nagkakamot ng pusod? Kasi minsan, halimbawa, may mga tipong malakas to kapag ikaw yung kung ako yung pangalawa eh. May mga Pero ganun nga. may mga ganung klaseng sulat eh. Pero kung ako yung magiging una, mahina to. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. Kung sino yung ano dito, no? Nasa tamang nauna. Preparation. Tama ba na nauna si J Black o si Mot? Oo. Tingnan muna natin yung round ni Tingnan Mot natin. para ano. Compare natin. meron Ba't kasi tayo. nagkakamot si Mot dyan? Oo nga eh. Ayun no. Pusod eh. Pusod ng kampiyon eh. Pusod ng kampiyon. Yo! Sabi ni Pistolero Binili yun. ang laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Malalaman mo yung sa multi pa lang eh. Rinig ko. Yung panalo ko, hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Binalik niya. Game!
Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. MC, mind conditioning. Paawa mga hirit, putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Parang medyo Pwede mahaba. puti, alam mo. Parang medyo mahaba yung setup, no? Mahaba nga eh. Para dun sa payoff na mind conditioning MC. Parang pwede siyang mas maikli eh. No, Oo, parang magaling lang tong MC na to sa mind conditioning. Pwede siyang ganun lang kaikli eh, na parang setup lang siya. May ano kasi, parang halimbawa sa 4-bar setup, meron kang makikita doon na itong second tsaka third, halatang pangpuno lang talaga. Filler lang, oh. Oo, meron din namang mga MC na kahit wala siyang Setup pa wow lang. factor, ano talaga siya, may laman. May laman, oh. Oo, yun ang trip ko sa ibang MC na kahit yung 4-bar setup, ito hindi to fillers. Hindi to parang palaman lang na parang diyan ka na lang para ma-rhyme ko lang. May laman din talaga. Pero yun nga, minsan pag sobra na, medyo mahaba nga yung ano niya, yung Yun nga, atake niya. Para sa 4-bar setup, para sabihin mo lang na MC mind conditioning. Kasi pag naisip ko, parang pwede siyang mabilis lang agad. Pwede, oh. Ako mahilig ako sa sa one-liner eh. Oh, 'di ba yung one-liner Yung na. unang bar ko nga, isang word lang. Pwede na yun eh. Kumbaga yung wordplay na MC mind conditioning, hindi na siya ganun ka pag 4 bars pa yung lumipas, tapos yun lang yung i-offer mo. Oh, hindi, sa tingin ko, parang halos kaparehas lang din ang ginawa ni J Black sa una. Matagal din Ganun siyang din, matagal din, mag-online eh. oh. So, parang ganun din yung nangyari kay Mot dito. Pero tingnan natin sa mga susunod. Mind conditioning. Si puta, mind conditioning. Kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Yun nga, pwede siyang may mga tanggalin na doon. Paawa mga hirit, putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek, magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tang inang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol, todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Yun ang Habang quotable. kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil, ikaw, para sa papasok. Kasi kita nyo naman, sa roster ng Matira Mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. O, J Black, EU, silent. Basta pagtapos ko kay Slow it silent. down. EU. Kaso medyo rich na siya kasi UE. Alam mo yun? Pero, EU, may EU siya. Pero hindi siya naririnig. Pero Hindi, para siya kapareho nung mind conditioning na parang really, parang yun yung atake mo sa kanya na nagkataon na yung MC, ibig sabihin mind conditioning, hindi siya masyadong Dito nagdidig. nahihimay talaga, no? Talagang nasisilip nila Kuya Flick dito yung at saka ni Kuya Luns yung haba ng setup. Kasi ako nung inano ko to, puta, kasi ako galing na galing ako sa dalawang to sa totoo lang. Di sila kasi syempre alam naman nila yung level ng mga ano talaga kaya alam mo yun, nahihimay talaga nila. Sa karakter ni J Black ng ganun kalalim oo. At ganun yun din, parang name flip lang siya. Hindi, kumbaga, Hindi siya straight to the point, kumbaga. Parang or hindi, kumbaga umaatake ka pero yung inaatake mo is hindi siya vulnerable na part ng kalaban mo
Parang siya yung hard part ng armor. Oo eh. Oo, Parang ano naman kung EU, kumbaga, di ba? Kumbaga, ano yung ano dun? Parang syempre, kung Wordplay, yun yung ano niya, yun yung punto niya, wordplay. Hindi eh. Kumbaga dapat yung wordplay, ano lang siya eh. kusa. Oo, hindi siya yung punto eh. Ano Parang lang? industry standard na dapat na Oo, may ganun. parang nagkataon lang siya na Maganda bonus. nga, nagagandahan ako pag ano eh, pag may mga wordplay na nandun lang sa fillers. Oo. Tapos sabay isang magandang straight to the point na punchline. Na punchline. Ganun Oo, talaga yun, dapat. oo. Yun talaga. Hindi yung parang yun yung nagiging focal point minsan kasi, tinan mo, i-wordplay ko tong ano dahil naisip ko to. Pero hindi naman siya ganun ka-damaging sa kalaban kung iisipin mo kung ano yung punto talaga nung sinasabi. Pero kung yung kalaban, halimbawa, hindi ganun kagaling, Pwede mong gawin yun. Pwede mong gawin Kumbaga yun. para siyang ano, nag-exhibition ganun eh. Na parang, Pero ito, parang si Lebron nung hinayaan niyang istilin sa kanya yung bola para sa paling niya lang. Parang ganun yung instances na sinasabi mo na pwede kang mag-exhibition ng ganito. Pero pag yung kalaban is, ano ba, si J Black, tapos sobrang gutom eh. Di ba? Makikita mo, ang hirap hindi, tsaka nakikita ko nga, so mas sobrang gutom si J Black dito kaysa sa Kay Mot. Tapos, yun nga, kung parang ano lang yan eh, parang patayan. Siyempre, kung gusto mo ng patayan, doon ka sa vital point. Siyempre, sasaksakin mo doon sa vital point, mas mataas yung damage niya. Sa sobrang, ito, yung kanina, yung habang pinapaliwanag mo, doon siya sa less vulnerable part ng kalaban tinatamaan. Parang sinugatan mo lang siya ng ganun. Yun yung lumalabas sa doon sa bars nung yung silent EU. EU silent. Okay lang. Sakto lang. Lahat may hype yung talent, kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, EU lang yung silent. O, J Black, EU, silent. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J Black walang interes na malugod, nagkampiyon ka na't lahat parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Oo, 2021 champion tong Ugo. Kaya nag-feeling medyo panalay. okay din yung Wala birthday namang niya. respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic. Naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB. Kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. Yun ba yung inmate na parang yung hari ng namatay Zelda. sa loob? Yung hari ng Zelda. Parang na-cremate yata siya agad. Yun yata Yung hindi nga nila pinaniniwalaan na namatay. COVID eh. Oo. Yun. Doon niya kinuha Parang may yung tupak reference niya. conspiracy pa yata yun. Na parang buhay pa. Maraming conspiracy. Maganda reference yun. Ay, pagtapos mag-champion, epic. Naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB. Kasi yung hype na nung pandemic, bigla ring namatay. Baka mag-rebat. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian. Ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. At sa labas, Parang nagkakaroon ng panibagong armas, ng bagong talim yung espada ni Mot pag binaliktad, Guardia Jaguar, galing eh. Ano yung Si prediction? Jaguar, parang sikat din na drug lord din yata. Oo, si Jaguar, sa Cebu. Sa Cebu, oo. Tapos yun, ang galing ng pagkakakonek Laro niya niya doon. dun sa Guardia. Guardia. Kasi ano siya eh, taga-benta, binansagan siya taga-benta ng ticket eh. Doon Ayun, ka sa pasok yun. entrance. Ang galing nun. hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. Pero Sa labas ng battle rap, isa ka... yung pinakapunto kaya nag-connect doon, yung sinabi niyang baka mag-rebat. Oo. Yun yung pinakapunto kaya siya nag-connect. Ako, medyo nagsasawa na ako sa ganong approach. Yung i-predict, baka i-rebat mo na ganito. Tapos Ang dami na kasing gumagamit nun. Parang, pwede nyo na maibayin yung tono or ano eh. Ibang approach naman di ba? Kasi parang minsan nagiging isa na lang yung tono. Tapos, alam naman natin na approach talaga sa battle rap yun eh. Na ipipredict. Hulaan talaga dyan eh. Oo, Hulaan ipipredict talaga mo. eh. Pero Pero dahil huwag mo ang dami sabihin. nang gumagawa parang ang sakit na niya sa tenga, pakinggan na, temo,
babanggitin mo na mataba ako. Bawal na sabihin dahil nilalaan mo. Tangina. Bisa na, Ewan ko, siguro ang akala ng ibang MC na pag binanggit mo yun, mababasag yung depensa nila. Na-neutralize na. Oo, lalo na kapag yun talaga yung sasabihin. Hindi. May factor kasi lalo na pag minsan ginawa na si Pistolero kasi yung pinaka-successful na gumawa niya. Tama. Pag hindi mo yun natlampasan, yung ginawa ni Pistolero na gano'n, huwag mo na lang gawin eh. Oo. Di ba? Tangina, akasawa na yung gano'n. Kasi kapag halimbawa ginawa mo, pero mas malakas pa rin yung, baka gawin mo tong bagay na to, ginawa nga niya na mas malakas. So, parang Sugal sobrang cancel. Parang double-edged sword yung sugal ganung din siya na parang, di mo rin kasi alam kung magiging mas effective din. Pero mas maganda nga siyang gamitin ng parang kay Pistolero malakas, matalas. Totoo. Ganun yung magandang approach ng klaseng panghuhula. Tsaka pag yun nga, pag nagamit na or na-popularize na, dapat hindi na nila, siguro yun yung ganun talaga pag sa simula, gagayahin mo talaga yung tinatawag nila ng mga meta-meta. Kung ano yung mga meta-meta. Pinapangalandakan. May mga ganun eh. Ako, may mga ganun din ako na lately, syempre, pag bumatil ako, hindi ko na rin gagawin. Kasi, pinapangalandakan. okay. Wordplay na to. Ilabas na mga wordplay glasses. Maganda yung kusa na lang darating. Mas mabigat kasi yung yung impact nun yung kusang dumadating kaysa yung aasahan nila sa'yo. Minsan kasi, wordplay to. Tapos yung binitawan mo, hindi naman yun, nakakadagdag ng minus points. Totoo yun. Hindi tulad kapag nag-wordplay ka bigla, tapos mabigat. Point na agad yun. Live scoring yun. Kaya minsan, yung pinapangalandakan, medyo ingat din sa nakakabawas. Ingat din sa pag kasi nakakabawas siya minsan. Bawas swag. Para kang alam mo yun, nagpapavalidate. No, parang, magaling ako, di ba? Parang ganun siya. Sige. Attendance. Imbis na Jaguar, baka Guardia, doon ka nakatoka sa entrance. At sa labas ng battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabutit mahiya ka. Naturingan kang JB, pero sa music di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio. JB Music, no? Yung mga ginamit palang reference ni Mot dito. Alimutan ko. Na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tip. Parang hindi yata lahat ng tao MB? Gig. Walang gig. Hindi pa sa MB. Gig. Tapos, yung hindi, tsaka kasi, depende kasi sa mga ginagamit mong elemento. JBL, yun. Hindi, ano ba, yung MB. Hindi naman kilala si Marshall Bonifacio. Uy, si MB nandyan na, Di ba? Hindi naman yun, parang kilala siya na, uy, si MB, Hindi naman Kumbaga, kung hindi siya sobrang apparent, dapat wag mo siyang ibida na lalo na pag... Ang malalaman lang nila, yung MB tsaka gig, dun lang nila makokonek. Pero yung Marshall Bonifacio, hindi nila makokonek lahat. Pero sa isang well-rounded na, halimbawa, nakikinig. Buti sana kung si Marshall Bonifacio kasi sikat ni Ding Dong Dantes na, di ba, pwede mong wordplay na yung... Halimbawa, BR, pwede rin. Di ba? Si R1. Nanalo ko di ba? R1. yun, R1. Mga madidistinguish mo agad. Hindi yun talagang ginagamit talaga na siyempre pag nakita mo si Marshall, uy, andiyan na si MB. Tawag mo. Si Marshall, andiyan na. Ganun na siya tawagin. Hindi naman MB. Parang, nagiging parang pilit ng konti na reach. Oo. Ay, alam ko parang may circumstances na pag-uusapan nyo na parang ayaw mo nung pinilit talaga na multi. Na malalaman mo kung pinilit na multi o hindi. Parang pangit talaga pag pinilit. Kumbaga, pasok naman siya. Dito marami palang nasisilip, no? Sila Kuya Luns sa pyesa ni Tomas. Marami silang nasisilip dito na parang rich na nga daw. Judges. Siyempre, pag judges, MB, si MB. Pero, as someone na ini-enjoy lang siya, parang hindi siya masyadong Oo. Kumbaga, parang homework siya bilang judge na, ay, MB, Parang 30% lang nakakagets. So,
Yun ang tingin ko doon. Sa mga ganun. Sa tingin ko, ang pinakatamang percentage ng alam ng tao, mga kahit 70% ng population dapat at least alam yung sinasabi mo. Yun ang parang pinaka-threshold ko ng bars na hindi ka dapat magbanggit ng Or kung halimbawa, less than 50% of population. i-relate mo siya sa MB. Dahil nga hindi ganun ka mainstream pa si Marshall Bonifacio. Siguro ihatid mo muna dun bago mo sabihin lang na MB, di ba? Kumbaga, isa mo ng pangsubo talaga, subuan mo talaga ng kutsara, di ba? Bago mo ipanguya. Di ba? Kasi pag bigla mo na lang MB, okay lang. Okay lang naman. Okay lang din. Parang parang dire-diretso lang, kumbaga. Tsaka medyo si Mot sa name flips dito sa round 1 Pansin ko, dalawang beses na siya nag-JBL, JB. UE, tapos JB, yung Sebastian. Yeah. Puro name. Siguro, overall, doon natin makikita kung bakit niya ginawa yun. So, Hindi pa baka pala tapos. preparation lang. Hindi pa tapos to. Turingan kang JB pero sa music di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampiyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampiyon na may utak ng talunan. Kanino ka dyan? Sa tingin ko, yung ender lang ni Mot, mas malakas kaysa dun sa ender ni J Block. Pero overall ng Ano ba round ender ni 1. J Block kanina? About sa ano? Parang bigla na lang siya huminto. Yung Ginoo. Magpakilala ka. Pakilala ka. Parang Yun din. transition. Parang Yun transition. din. Isa pa yun na Conjunction. Yun yung ginawa niya. gaano ka kasikat na ba yung PSP para mag-reference ka ng ganun, di ba? Na, kumbaga, kung ikukumpara mo sa reference sa flip top, na like Pakundo, or, di ba? Alam mo na matagal Alam mo na siya na yun. Si Basilio nagbansag doon. di ba? Ito naman yung Ginoo sa kanan magpakilala ka. Siguro, local reference na siya. Pag PSP fan ka, Dito binibase nila sa Ender, no? Sa Ender na lang nag-base. Kaya alam mo yung parang kabuuan ng rounds nila, hindi yata maganda. Parang sa Ender na lang binibase. na Doon mo siya magigets. siguro ikaw yung pinaka-market ng wordplay ng laro na yun, di ba? Kasi kung first time mo manonood ng PSP, di mo magigets yun Lalo na kapag, alimbawa, may matanda na, may 2 champion daw nood nga ako, magpakilala. Okay, magpakilala ka daw. Hindi niya alam na sa PSP yun. Mga ganun. May iba yung demographics ng nakakaalam nung bagay na yun. Pero dito sa round 1. Round 1, sige, ikaw muna. Ano mo? Sa round 1, Hindi naman kailangan pareho tayo sa tingin ko parang tie muna Although sasaklaw siya sa pananaw ko na dapat walang tie. Kasi pag nag-judging kasi ako boxing Oo. 10-9, 9-10. Tapos pag mayroon kang choke o slip up, -1. Tapos minsan nag-iiba pa yung sa overall. Kung panalo ka ng round 1-2, tapos sa overall iba. So, para sa akin tabla to. Pero round 1 para kay 10-9 para kay Panghirap. Mahirap siya kasi. Yung unang judge ko kasi dito, parang pinapanood ko lang siya, nag-enjoy ako. Para sa akin kasi si J Block to dati. Dati ngayon, ewan ko, titignan natin nung hihimayin natin ng Ang napansin ko kasi, sige, tapos ka na ba? Meron ka pang observation sa round 1? Sige, itatay ko muna ng round 1. Ako, tingin ko, pareho silang nahirapan magsimula dito.
Like cold start. Cold start yung simula nung round 1 nila. Tapos may nahanap sila ng momentum sa may bandang gitna. And papunta sa dulo. Doon na sila bumulusok. Pero ano parang parehas lang din yung para sa akin yung ender nila pareho. Like utak ng talunan, puso ng kampiyon, utak ng talunan. Kumbaga sa akin medyo obvious yung linya na yun. Or siguro, tama yung approach ni Mot sa pagsusulat na parang pinakita niya na mas maano siya mag-multis, mag-ganito. Pero yung mga napili niya na anggulo, mas maganda yung anggulo ni J Black na napili. Oo, tama. Tsaka mas smooth yung ano ni J Black yung performance niya. Para sa akin, nakaka-apekto rin kasi yun. Kasi performance art talaga yan para sa akin, sulat 70%, tapos 30%. Nagbabago-bago depende sa atake. Pero mas na-smoothan lang ako doon sa atake ni J Black. Tsaka yung poise niya talaga. Hindi nagbabago na dire-diretso, walang hinto. Tsaka to be fair din, parang yung crowd, ang tagal din mag-warm up kay Mot. Oo nga. Dahil ano rin nasa Cebu rin sila Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na biased. Ganun din. Na on purpose. Kay J Black kasi meron siyang parang sinabi na hindi ganun kalakas pero may impact sa crowd. Yung kay Mot, meron siyang mga na hindi rin nire-react. As a judge, kailangan, kaya sa tingin mo na isama natin yung ganung klaseng senaryo na pinalakpakan siya ng audience kahit dahil meron siyang advantage. Depende sa judge yun. Pwede kasing madala ka nun as a judge at hindi mo yun kasalanan din sa bagay, iba talaga pag live Kung live, kung yun naramdaman mo honestly, like on the spot, hindi naman pwedeng ma-take against you yun dahil yun yung epekto sa'yo on the spot. Hindi naman yun yung epekto sa'yo na 3 beses ka diba? Round 1, para sa akin, tie muna. Yeah. Para silang cold start. Pwede akong mag-agree na tie siya. Magkaiba yung approach nilang dalawa. Walang clear winner, clear leader pa dito sa round 1. Tabla, no? Round 1. Pares pa silang maraming rito. Maraming nasilip. Maraming nasilip sa kanilang dalawa. Kailangan pa na... Yung nasilip kay J Black ay yung parang yun nga, yung parang parang pagpapabango niya sa mga Bisaya, pagtatanggol. Parang sabi nga ni Kuya Luns, parang masyado raw yun, yung kiss ass nga sa mga na tapos yung kay Mot naman ay yung mga pilit daw na name flip. Yun, tabla, no? Abangan natin round 2. Natin ng isa pang round. Kailangan ng sige. take off na. Round 2! Ang kulit ni Badang J Black. Let's go! Ba't na? Akala ko mabibeast mode. Ba't na? Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina. Pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Kung tanginang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Tanginang daming bumili sa akin dyan, Putang yan, mahiya ka naman. Marami ang nag-aabang paano kita i-dissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Pwede. Tangina, pasok yun. Para sa akin kasi yun nga, yung laban nila ni Pistol, ang isa sa mga patunay nun na binaliktad ni J Black yung sitwasyon. Sobrang tangina, talagang niyanig niya yung battle na yun. Ganda. Medyo selfie siya, pero malakas. Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O fuck you kayo kung di kayo aamin. Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap.
Para lang ma-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta sa flip top, hindi tayo ginaganto. Sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus. Halata naman sa biyak mo sa noong. Galing nun. Lakas. Yan ang tamang ano, Atake. atake sa Tingin personalidad. niyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Phoebus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Phoebus, di kanya papabody bag sa harap ng best crowd. Ito na. Kung matalino si Phoebus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound at walang undefeated Okay, dito. pwede yun, Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Nakatulong pa yung sobrang smooth nung ano niya. Malalaman mo talaga kung preparado eh. Doon pa lang sa mata eh. Sa mata mo pa, tsaka sa paghinga. Yeah. Oo, malalaman mo yung MC kung preparado o hindi. Kung saan siya nakatingin. No? For the kill eh. Undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Debut pala nila pareho to, no? Sa PSP. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, eh matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung di ba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin, yung tinira mo mismo, yung biktima. Pwede. Nangyari yun. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Angulo talaga yung weapon niya eh. Angulo eh. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Galing. Kalakaran. Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na Nang ina. Gito, kita nyo ng tagilid na simot sa round 2. Lakas kasi nung angulo eh. pumaparada, pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng Asset basket. liability. Sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili, rapper na preacher kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa Pasil. Ano yung parok sa Pasig? Bogbog! Pasil, lugar yun Kinain doon ko na maraming Yung parok, adik eh. police? Oh. Ano ibig sabihin ng parok? Parok. Hindi ko alam kung ano yung parok eh. Baka adik. Pero Siguro. yung angulo niya Parokyano. maganda. Gets ng lahat. Siguro yung sinasabing parokyano. Na, mga parokyano, suki. Or mga bumibili. ng tao. Pero yung Pasil, marami kasing doon droga doon sa lugar na yun. Sinasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa Pasil. Parokyano yata. Baka parokyano. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mong usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Ika'y nasa upper, cut ng under,
Dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP. Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer. Sino yung Michael Venom Page? Well, snitches. UFC fighter yata eh. UFC fighter. Parang Okay. nakita ko na rin yun eh, yung pangalan niya. Pero hindi ako masyadong fanatic ng UFC, ng mga MMA. Okay. Michael Venom Page. Kilala ni Zaki yan. Wala. Tsaka ni Ice Rocks. Upper. Cut ng under. Dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP. Michael Okay. Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. Stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Haba ng round 2. Round 2, Mot! Let's Lakas ng go! round 2 ni J Black, putang ina. Ganda yung angulo. Parang nag-mind conditioning siya doon. Mahaba yung round niya. Pero yung round niya mahaba para hindi maano. Hindi, Mas nangyari malakas yung talaga round 2 niya sa round 1 niya. Sa tingin ko, nang higit pa sa doble. Tapos yung napili niyang angulo, yun nga, tinira niya yung album ni Mot. Kasi nga, yun nga, doon may laman niya ng mga, hindi naman sa snitches. Hindi Parang naman sa pag-snitch. nagra-rap kasi si Mot about sa lifestyle ng, Like mga ng kapitbahay drug ko, pusher. ganito, ganyan. Yung may mga kakilala, kaibigan ko, ganyan. So, yun yung ginawang angulo. Konsepto. Hindi, yung konsepto rin kasi nung album ni Mot, parang ganun eh, di ba? Mula sa... At saka sumusuot sa sa damdamin yung angulo ni J Black para sa akin kasi nga yung tungkol sa yung tinitira mo yung yung mahirap pero yung biktima yung tinitira mo, imbis na yung sistema. Hindi yung sistema. Ang ganda nun, pangulat. Napapackage niya yung mga punto niya into like haymakers. Kakahanap siya ng mga linya na nakakuha yung crowd, nakakuha yung judges. Tsaka yung word of wisdom, yun nagiging suntok. Ganda nun, magaling yun. May ano lang nga siya, siguro may Konting hang. Hindi, may konting selfie ng konti yung mga... Tulad yung kanina, yung selfie niya kanina. Magaling bumaliktad. Pero sa akin, okay lang din naman mag-selfie pag... Basta may atake rin siya. Pag epektibo eh. May Hindi, selfie kasi na nagbabackfire eh. Totoo. Ako'y isang ganto! Wala. Ako'y isang ganito. Tawagin niyo akong ganito. Tawagin nyo. May gano'n, may mga nagbabackfire. Pala decision sa mga palayaw eh, no? Tawagin niyo Bansag. akong si ganito. Tawagin nyo akong si Pakundo. Meron yun eh. Nakataas yung si Pakundo nakataas yung dalawang kamay. Okay. Round 2 ni, ano yun, di ba? J Black. J Black. Tingnan natin round 2 ni Mot para mapagdikit na. Ay, tama ba? Tama, round oo. Round 2 ni Mot. Okay, si Mot na round 2. Mas lumakas si J Black eh. Oo. Yo! Ganda ang angle niya. Yo! Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Ito yung sinasabi ko Pero sa'yo. sige, ako na yung may panak. Tingnan mo yung mata niya. Iba. Tsaka yung paghinga niya. Oo. Iba yung... Kung pinakinggan mo, kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, kanta ko. alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Mamalasakit. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa Panalo mga ka di sa... nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Bars. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo, tat 6-3, tas nung si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event, kahit sa Menimore, wala ka. Kung ganon bilang kampyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit, papunyeta. Balita ko kahit sa ticket, di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa. Ha ha ha. Gagi kawawa. May nalalaman pang ra, tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP,
Wala man lang booking na tinamo. Yung pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang-ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tapos pinatabi mo pa sa balat kung samahan nila aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Pero baka nga abala. Asa. Kasi may tapos Asa. Saan kasi yun sa Bisaya? Mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Pero baka nga abala. Kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Dito pa lang ramdam mo ng tagilid na si Moot sa round 2. Pangarap niya yata sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi. Medyo matagal yung ano. Meron siyang mga jab-jab. Hindi. Na ano niya yung angulo. Kumbaga, Ito yung angulo. ito yung angulo, maganda yung angulo. Pero wala siyang natatamaan na solid na linya dun sa ugat ng angulo na yun. Hindi tulad ni J Black kanina sa round 2. Humanap siya ng angulo tungkol dun sa sa addict, tas binalot niya yung... binalot niya dun. Nakabuo siya ng mga linya na quotable base dun sa ano na yun. Ganda. Diba? Dito parang... Hindi. Ganun pa rin eh. Parang winard play. Oh, winard diba? play niya. Uncharacteristic kay Mot usually kasi alam natin kung paano magsulat si Mot eh. Parang iba siya dito. Oh, hindi ganun ka. Hindi siya yung Mot na 8-0, ganun 7-0. Ano ba? Yung journey, Hindi natin masisisi kasi ano na eh. Oh. Expected siya ng lahat ng tao na yung, alam mo yung matatalo ka, yung talo na lang yung hinahantay sa'yo. Siyempre, mauubusan ka rin. Totoo. Tapos, dami po pang ginagawa. Yung, sa tingin ko, yung pressure dito nakaimot eh. Kahit undefeated siya. Tsaka mahirap sulatan si J Black. Mahirap sulatan si J Black. Si Pistol nga, di ba, nahirapan sa kanya. Cebu pa. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Parang narinig ko na yung wordplay na yun dati. Committed. Committed. Ako, hindi pa. Narinig ko na yun sa ano. English? Hindi. Ay, Tagalog. Ano? oo nga pala. Yung isang committed Sa ano pala. yata? Tagalog pala. Malalaman, alam ng mga battle rap guys yan. Comment nyo Comment nyo kung kung sino yung unang gumamit ng committed. Parang sa flip top din yata eh. Pero sa akin, malakas yung feelers na yun. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos,
I-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic, bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Kinanek niya yung yung pag-aalaga niya sa anak doon sa trophy to sa champion. Sayang eh. Sayang. Mas maganda yung napili ni Mot na angle sa round 2 kumpara sa round 1. Pero Yung choices of ano niya. yung linya niya eh, hindi Choices ganun. of line. Walang mga lumanding na, alam mo yun, masasabi mo na, tangina, well, ano to, pwedeng game changer tong linya na to dito. Round 2, J-Block ako. J-Block. Ako rin, J-Block ako, Ganda round yung two. angulo ni J-Block. Mas lumakas si J-Block sa round 2, si Mot, lumakas sa ibang parte, pero humina din siya sa ibang parte. Yung first half ng second round niya, ano eh, tagal nung landing eh. May lumalanding na mga jab, pero yun nga, yung formula na ginamit niya dito sa round 2, Tangina, nanonood na lang ako dito ah. tama naman. Wala, tangina. Drug simot. Alam ko round 2 dito sa video reaction ko, ano din J-Block din ako eh. O ano naman siya, standard naman, pero yun nga, yung choices of lines or choices of punchline niya, hindi ganun ka tumapat sa ano, nagkataon na kung ano yung ni round 2 ni J-Block dito. Si J-Block naman nagsimula siya malakas agad eh. Tapos siguro sa may bandang dulo na yung medyo nag-tame down na yung level ni J-Block. Pero enough na yung damage na nagawa niya eh sa round 2. Hindi, tsaka matatandaan mo yung angulo niya. Kasi nararanasan nung mga normal na tao eh. Kasi kakatapos lang ng tokhang yan eh. Totoo. Neto yan eh. Di ba? Yung uso yung tokhang. Ang daming kamag-anak na namatay. May mga kaibigan din tayo namatay. So, Totoo. tatago sa atin yung angulo ni J-Block. Ang galing nung ano na yun. So, J-Block ako round 2. Ako rin. Round 2 J-Block yun. Tingnan natin round 3. No question. J-Block yung round 2. Let's go! Pero, unang panood ko talaga, J-Block ang ano ko. Ikaw, Ako rin. unang panood mo. Unang nood ko, J-Block. Tapos J-Block. pangalawang nood ko, Mot. Eto, pangatlo. Oo nga, di ko ba napapanood ang pangatlo? Ano, eto na yung Sige, tingnan natin. deciding Round 3. Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Oh, usapang anak. alam niya, Ultimatum. naubusan. Ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round niyo sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, oh, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Galing. Yeah. Ganda yung 5 icebreaker niya. years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Home Alone. Macaulay. Home Alone. Kasi Usapang nga daw anak na siya yun, yung- parang ano, nirebat nung Sumakto. round niya yung round ni ano, yung ender ni Mot. Kasi, di ba, usapang anak. Oh, ikaw nga eh. Nagkataon 5 din years yun. old, iiwan sa bahay. Pwede nagkataon yun eh. Pwede nga. May mga ganun eh. May mga ganun Na pangyayari. parang, oh shit, binanggit mo, sakto yung next round ko. Tapos konting pihit na lang sa mga ulo ng mga, Tas biglang- konting freestyle na parang. konting freestyle. Di ba sabi mo? Oh, ganyan. Di ba? Ito nga, usapang anak. Pinit niya yun eh. Usapang anak ah. Sige. Inano niya, binili niya sa forefront, no? Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, Home Alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon.
At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsableng MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Okay yan. Fast money! Galing. Straight to the point, talaga. Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Tapos nag-train of thoughts na siya. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Pinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah. Ang galing ng mga ganitong no? Yung ganitong angulo na hindi mo alam kung totoo ba o hindi. Hindi, mapapaisip yung mapapaisip yung nakikinig dyan eh. Paratang bars. Oo, paratang. Yung parang, totoo ba yan? Tanga na pag totoo yan, shit man. May mga ganun. Kasi parang naging yung naging narrative na parang bata talaga ni Phoebus si Mot at gusto niya talagang i-set up yung Mot versus Sixth Threat na, Oo, na parang may scripted ganung na siya. angulo eh. Tsaka nababasa ko rin yun eh. Although, maganda talaga siya sa business, yung ganung lineup. Yun yung ginamit ni J Black na angulo. Naisip niya yun, ang galing nun. Na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah. Para sa fantasy na mga nakaantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. Phoebus lumiligo. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung spawn? Yung mukha ni Phoebus, tama. Ano kaya ang hirap kasi, paano ka mag-react nun? Hindi, oo. Di ba? Hindi mapapantayan ni Enigma. Siguro ang awkward na parang, halimbawa, kung ako si Phoebus, siguro ang re-react ko yung parang nakangiti pa rin. Pero hindi yung ganun, parang halata na may something eh. Di siguro dapat ganun. Yeah, o nga, no? O kaya, huwag ako! Tama niya. Parang tuwan-tuwa na naiinis eh. Hindi mo alam kung ano yung emosyon na tama eh. Mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. That's true. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Ganda. Gubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na. Ang galing O ba't nung... umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo na lang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya. Sino yun? Pistol. Ano ibig sabihin nun? Ano, di ba natalo niya si Pistol? Huling nag-champion ng Bisaya? Huling naghamon ng champion ng Bisaya. Alam ko yun eh, yung mga panahon na yan eh. Like after... Kasi si J Black ang champion na hinahamon ni Pistol eh. Kaya huling
pwede, at saka yung huling champion na niyaya. Dahil champion nga si J Black, tapos champion din yung naghamon. Niya mag-champion sa flip top, hinamon siya ni Pistolero. Tama ba? Oo, parang ganun. Okay. Correct me if I'm wrong kasi hindi ko na rin na... Sino ba nakalaban niya nun sa finals? Hindi ko na maalala eh. Ni Mot? Hindi, ni J Black. Yung nag-champion siya. Spade. Gorion Talas? Hindi ko rin maalala eh. Parang yun yata yun eh. Yun yata yung sumali si Apex, tapos natalo siya ni Gorion Talas. Oo. Parang yun eh. Sa pandemic. Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya. Anong nangyari sa huling naghamon sa champion na Bisaya? Huling naghamon sa champion na Bisaya na si J Black. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman nakikita ang tunay kong lakas, kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Ang gulo lang. Diyan ka lang. Pag sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Lakas nun. Hindi, tsaka Mr. Sunod-sunod suntok ni J Black dito. Unpredictable. Pangalawang beses ko na tong pinanood. Pangatlo. Pangatlo to. Talaga tao sa kanya. Okay yun yung hindi inaasahan, sa hindi maasahan. Galing nun. Word of wisdom bars ang ano niya eh. Galing nun. Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Galing nun. Ang ina mo. Yung 13-0 ni Mot. Tinira niya. Galing. Bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent ba talaga yung performance mo? O sadyang wala lang ding improvement? Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyang kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Lakas nun. Ding! Lahat kaya. Round 3! Lahat kaya Round 3, matalo. Mot! Let's go! Let's go. Gusto na pamawiin yung bata. Kamusta na kaya si Boss P? Ang nababalita ko sa Facebook, parang hindi maganda. Ano ba nangyari? Ayaw magsalita kasi syempre problema nila yan. Pero sana maging maayos yung takbo ng mga bagay para kay Boss P. Sana malampasan niya. Ano naman yung pinagdadaanan niya. Shoutout sa PSP. Ayan, Boss P, PSP. Ano to? Round 3 ni J Black. Lakas. Ano masasabi mo? Anong pinakamalakas niya na round? Round 3. Yung Ender malakas Para din. sa akin, round 3. Hindi lahat kaya matalo. Tsaka yung Malakas baluti. Yun, manalo. Tapos yung inaasahan, maasahan. Tapos yung baluti na May walang mga gasgas. hindi naman perfect yung round niya. May mga rin wala siya. naman perfect. Halimbawa, yung sinabi niya na medyo flawed yung analogy niya na kay galing yung kuryente, pero kay Enigma galing yung bumbilya. Mura lang ng bumbilya eh. Parang kuryente dapat siguro mas hinambing niya sa ibang mas makabuluhang bagay. Halimbawa lang
Kuryente, pero yung yung ano, bullet train galing. Mas mahal. Oo. Kuryente. Tapos yung finishing, gano'n. Pwede pang i-improve yun. Pero ang ganda ng angulo. Ano minimal lang naman yung ano niya dun. Yun lang naman yung napansin ko dun. Pero yung iba na parang same din ng lakas ng round 2 niya. Malakas din yung malakas kasi yung round 2 ni J Black eh. Parang natapatan niya din yung round 2 niya. Pero para sa akin, mas malakas yung round 3 ni J Black kaysa dun sa round 2 niya. Kasi yung word of wisdom na pinakawalan niya dito, na-convert niya talaga sa punchline. Since isa yun sa pinakamahirap gawin eh. Yung sasabihin ng ganun, ito galing kay gasolina. Tapos mahirap yung baluti na walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tapos mahirap, madali lang manalo. Pero ikaw mahirap lahat kaya manalo, pero hindi lahat kaya matalo. Big props sa napili niyang angle. Tama ka. Mas malakas ng bahagya yung round 3 niya. So parang pag ganun si J Black dito, pataas. Ascending. Totoo ka, tama. Round 3 ni Mot, tingnan natin. Bago natin husgahan ng as a whole. Oo, sige. Di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Threat. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Yung mga rebuttal na nagalaw yung Congrats sa pride. uli mong laban. Ang lakas mo. Hindi mo na kailangan mag-rebut kung hindi naman talaga para sa kalaban. Pero minsan mapipilitan ka dahil parang nagalaw yung pride mo or parang kailangan mong i-address dahil sinasabi na, duwag daw ako. Pinakapaborito kong mga rebat kay Topper eh. Ang tawag ko sa rebat niya, acceptance rebat eh. Hindi niya i-rebat, i-accept lang niya by word. Tapos nakakatawa. Parang, pangit ba ako? O sige, sorry. Parang yan ang mga paborito kong rebat, acceptance. Ay, nako. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa Pero uli walang mong score sa laban. judge yun. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance. Yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Pero ikaw yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas. Yan, paratang walang bars na. istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flos. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Yan ang mot na Flaws mo sa Bigyan niyo round ako of ng applause. katotohanan na hindi ko patanggap. Galing. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure. Yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit. Halatang takot ka magpagaling. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang,
nung isabuhay ran mo nung quarantine. Di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, Punto siya doon. nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupay-pay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Round 3. Ako parang dito sa pangatlong panood ko, J Black nga, no. Pero nung pinanood ko kasi to nung pinanood ko to ay parang mut ako doon dahil siguro ako kasi nandun ako sa loob ng PSP. Kumbaga kaya ko siya dinikta doon na parang kasi yung mga sinabi ni J Black is hindi ko naman hindi talaga siya kasi wala namang scripted talaga na ano eh. Kumbaga yun yung hindi umimpak sa akin na walang ganun eh yung isiset mo na pero ang ganda kasi nung ginamit niyang angulo, yung isiset na doon si Mocha, si Six Threat. Kaya yung unang panood ko neto ay ganun yung naano ko na parang nasabi ko na hindi malakas yung angulo dahil alam kong hindi siya totoo dahil nandun ako pero sa ibang tao to malakas to yung ano na to, pero yun nga yung ngayon sa pangatlong panood ko sa performance din talagang malakas si J Black, malakas din si Mot, pero yun nga minsan pag mas nahimay mo siya nung pinanood ko kasi to nung video reaction ko to, yun yung unang panood ko eh. Kaya parang nung mga inanggulo ni J Black yun dun sa tungkol sa pagsiset ng yung scripted daw. Parang hindi siya ganun kaano sa akin. Hindi siya ganun ka solid sa akin yung angulo dahil hindi nga totoo para sa akin. Pero yun nga, ngayon parang naano ko siya sa performance na hindi lang sa angulo. Sa performance, mas ano talaga si J Black dito. Tingnan natin kung ano magiging boto nila kay Luns. Medyo late yung dating nung ano ni Mot para sa akin. Sa Mga malalakas yan ng linya. Oo, mga pero round of applause. pero Applause mo sa round. Tsaka yung kalaban lang nababasa mo ako sumusubaybay. Magaling yung mga punto niya doon. Pero Paano niyo isasalba si Mot ngayon? Parehas mabigat eh, round 3 eh. Parang round 1 tsaka round 3 dikit eh, no? Oo, dikit. Pero bibigyan ko ng edge si J Black sa round 3 na sobrang dikit, naggabuhok. So, para sa akin, round 1, tabla. Round 2, J Black, malinaw. Tapos round 3, J Black, Na dikit. Para sa akin. Ako, round 1, tabla. Round 2, J Black. Round 3, Pwede rin mo round 3 eh. Depende sa ano yan eh. Pero yun, yung perspective ko, J Black ako round 3, gabuhok. parang yung round 2 tsaka round 3 ni J Black,
para sa akin magkaparehos lang. Okay. Pinakamahina ni J Block yung round 1. Siguro may mga magkakaiba ng dry spots. Siguro si J Block may dry spots sa simula sa round 2. Sa round 3 naman, yung dulo niya yung may dry spot. Tapos baliktad yung kay Mot. Parang medyo matagal. Pataas yung kay Mot sa round 3. Medyo sa dulo na yung mga malalakas. Sabi mo nga late dumating eh. And dahil din sa pagka nila sa oras, hindi sila masyadong mahigpit sa oras dito eh. No? Hindi ko alam kung 5 minutes ba yung per round. Ang haba ng mga round eh. Hindi, tsaka mas mabagal. Napansin ko sa PSP, mas mabagal sila mag-speed kesa sa flip top. Flip top. Pero by certain percentage lang, hindi naman ganun kabagal. Kasi nga mas maluwag dito sa oras. Sa akin, tingin ko, round 3, dikit naman kay Mot para sa akin. Oo, tama. Pwede. Parang dikit siya pero parang kay Mot ng konting-konti lang. Pag siguro iniisip ko yun dahil... Safe. Ito, safe to, Kuya Luns. Safe na safe, di ba? Pero ito sa pangatlong node ko ngayon, round 1, ito sa pangatlong node ko, no? Round 1, tabla nga. Round 1, tabla. Round 2, J Block. Round 3, J Block. Pero yung unang pinanood ko to is yung mga angulo kasi. Ngayon kasi binase ko sa ngayon pinapanood ko siya na ko na puta iba pala talaga yung performance ni J Block dito. Talagang pampunit talaga. Minsan umuulit si J Block ng angulo. Tapos si Mot tinatry niyang anuhin yung ibang angulo eh. Although hindi meron siyang mga hindi ganun ka benta na linya. Pero tinatry niyang pasukin. Kay J Block medyo effortless. 'Di ba? Medyo effortless kasi yung ni J Block dito. Kasi nakahain na babato niya na lang ng home court niya, tapos PSP. Pero in a way parang 'di ba, yung parang dinidis mo siya like pag sali sa PSP pero ikaw nandiyan ka. Parang rin. Parang Oo nga, no? Habang binibira-bira mo si Mot na bumabattle sa PSP tapos nandun ka. Excuse mo for being there, di ba? Oo nga. Kung yun yung angulo mo, di ba na... Hindi, pero hindi binalik ni Mot yun eh. Yun nga eh. Yun din yung Kasi mali ni Mot. Yun yung pinakamalaking kahinaan ni J Block dito. Pag binalik ni Mot yun eh. Yung tinitira mo ako sa PSP. Anong ginagawa mo dyan? Yun yung pinakamalakas na bars na Di ba? Look who's talking. Antindi mag-accuse ni Bossing. Pero, look who's talking. Malakas yun. Pero tabla yung sa'yo ano ba sa'yo? Parang, di ba round 1, tabla ka? Tabla, tapos round 2 kay J Block. Overall, parang mas malaki yung lamang ni J Block dahil mas malaki yung lamang niya sa round 2 eh. Dahil round 3, lamang si Mot pero dikit lang eh. Ngayon, nung pinanood ko dati, una, akala ko talaga si J Block yung nanalo. Tapos, pangalawa kong nood, naisip ko rin na, mas yung difficulty level ng pagsusulat ni Mot, mas mahirap. Kaso nga lang, yung patama, yung mga tumama na mas marami talaga kay J Block eh. Feeling ko eh. And tsaka sa tingin ko, mas malaki yung sinugat ni J Block eh. Yung nasugatan niya ng mas malaki si Mot. Tsaka yung J Block dito, one of the better J Blocks eh. Yung Mot na nagpakita dito, hindi ito yung A-game na Mot eh. Hindi. Diba? So, pero kung pareha silang A-game. Pero ano ba nangyari dito? Nanalo si Mot o si J Block? Nanalo si Mot. Tapos binawi. Nanalo si J Block. Hindi, nanalo si Mot. Tapos, binawi ni Boss P dyan, si J Block daw. Tapos, tumanggi si J Block. Si Mot, nagalit yung crowd. Tapos ginawang J Block. Oo. Tapos, nagalit naman yung internet. Days, nagalit yung internet. Tapos si Mot na naman. Wala. Pwede naman talaga kahit sino manalo sa kanila dyan eh. Ang na lang sa akin dyan, dapat pinanindigan na lang. Subjective to eh. Hindi, ako lang naman eh. Hindi ko naman sinabi na dapat ito yung ginawa nila. Pero kung ako yung nasa kalagayan, kung sino yung nanalo, dapat din na lang iniba. Kung misjudged yun, kasama na lang sa sa kwento. Hindi, kasama sa trial and error ng yun eh. Hindi, tsaka sa kwento na parang kung i-reference yung battle na yan, masasabi na misjudged battle yan. Kumbaga magagamit yan sa mga reference sa mga susunod na laban nila. Kaysa ipilit mong baguhin yung history, di wala na tuloy. Kumbaga pati yung
'di ba? Ang daming naapektuhan Naapektuhan yung credibility ng liga, naapektuhan yung credibility ng judges, yung credibility ng mga kasali diyan. Oh, tsaka ni Phoebus din. Oo, 'di ba? Dapat Kasi hinayaan na dalawang lang beses siya. na binito. Kasi yung judging niyan live Hindi naman yan parang katulad dito na tinitingnan talaga natin bawat pasilyo ng Ay, hindi ko alam kung yung huling-huling veto is galing mismo kay Phoebus parang alam ko parang ang umayaw yata si J Black. Yun yata ang nangyari doon. parang kinag-concede siya. Binigyan niya kay Mot. Oh, parang ganun. Ano parang dapat si Mot yun Ayoko na dyan. nanalo. Biglang Ikaw ginawa. Parang ganun lang naman yung parang nakita ko ng panahon na yun. Pero ang kulit lang, no? Parang nagalit yung Cebu, binaliktad. Nagalit yung internet. Hindi, maintindihan mo rin kasi syempre nandun sila sa Cebu niyan Oo. Tapos, syempre, hindi mo teritoryo, hindi mo lugar. Mahirap Tsaka din. first year ng liga na yan. Hindi naman siya ganun ka... Kaya ano rin kumbaga sa ni Phoebus, ba't niya ginawa yun? Feeling ko, natakot din siya for their safety. Pwede. Pero... Diba? Hindi natin din masabi kasi... Wala tayo dun Wala tayo dun Wala tayo dun. kasi nakikita ko, may interview kay Balakid sa sa internet. Yun, parang tabla yata kay Kuya Luns, no? Hindi mo rin talaga maano, tangina, magulo talaga ang battle rap. Yun, hanggang dito pare ko, hanggang sa muli. Peace out.